afternoon. This is my bird box activity. So the first question that I chose is question number 6. So if magbibigyan ako ng chance na magsalita sa harap ng sa isang elementary school is as an LGBTQ ambassador, i-explain ko sa kanila in a simple and yung sa manner na appropriate sa age ng mga bata. So, explain ko na some people may feel different from what others expect boys or girls to be. So, i-explain ko sa kanila na okay lang yon. Kasi nga, ang importante lang naman is yung kindness and respect and yung pag-intindi natin sa kung ano sila at kung anong gusto nilang maging. So, i-explain ko sa kanila na there are some people na they express themselves differently, and kahit ganun sila or kung kahit ganun nila express yung sarili nila, they still deserves the same respect that we get. So regardless of how they speak or how they dress or how they identify, they still deserve the respect that they should have. So regarding naman sa family members na family member na gustong magpa-sex change. So, yung support kasi dapat is naka-focus talaga siya sa understanding and sa emotional care and yung sa pagpapataas ng decision making ng family member na yon. So, hindi dapat pilit yung pag-encourage sa kanya, pero yung support naman is dapat naka-base talaga sa sa respect or yung sa pag-counsel sa kanya and sa well-being na rin ng person na gustong mapa-sex change. So, pag susuportahin natin sila, it means na tutulungan natin sila magkaroon ng safe and safe place while still respecting kung ano na sila at kung ano ang gusto nilang maging. And next question is question number 7. So regarding sa apat na aspects na nabigay, which is yung physical, emotional, verbal, and yung mental aspect. Para sa akin talaga yung pinaka hardest pag tumama sa isang LGBTQ member is yung mental and yung emotional. So, sa Philippines kasi, yung discrimination kasi lagi yung nandyan. Lagi talagang nandyan kahit saan ka pumunta, sa mall, sa labas ng kanto nyo, sa labas ng bahay nyo, even sa loob ng bahay nyo. So, yung mga insults na ito is para siyang naging abuse na talaga siya. So, while yung verbal abuse is visible form siya, yung pinaka deepest impact talaga nun is tumatama talaga sa mental and emotional. So kasama nito is yung mga yung anxiety, depression, yung pagbaba ng self-esteem, and lastly is yung trauma. So dahil sa discrimination na ito, na pwedeng mangyari repeatedly in, for example, sa school, sa work, sa trabaho, and kahit nga sa loob ng isang pamilya, pwedeng mangyari ito sa isang LGBTQ member. So, yes, yung psychological effect is often more severe than sa verbal tsaka sa physical, than verbal and physical. Kasi kung sa verbal lang naman talaga yung titingnan natin is medyo mababaw pa siya, and yung sa physical pwede mo pa siya kasing dito baliwalain pa lang yung mga ganun. Pero yung kung sa mental and sa emotional na talaga, tumatatak kasi yun ilang taon yun bago mawala talaga sa'yo yung trauma na natamo mo doon, na natamo mo galing sa mga nagsabi sa'yo na yun. And yung tungkol naman sa yung sa mga law, yung absence ng yung sa soggy bill, kasi hindi kasi siya na fully enact yung soggy bill Di pa kasi siya fully enacted. So I think na yung soggy bill is isa rin sa mga
sa mga reasons kung bakit palala ng palala yung discrimination sa mga LGBTQ plus member. Yun lang po. Thank you.